Mga pare ko, habang nag-scroll po ako ng cellphone kanina ay nakita ko po itong post ni Bossing at ang sabi niya po dito at nagtatanong siya na normal lang ba yung ganito, at ang sabi niya po dyan ay ka-change oil na lang po noong 1,300 lang po yung tinakbo ng kanyang motor at ganyan na po yung itsura ng kanyang langis at base po sa itsura niya ay kukunti lamang at ang itim-itim. Isip ko lang po na magbigay ng komento, baka sakali po makatulong kay boss na masagot po yung kanyang katanungan. At yung sagot po natin dyan personally ay hindi po normal na ganyan lang po kakante yung nadidre niyan langis pag siya po ay nag-change oil. Masyado naman pong kukunti yan. At ang normal po kasi is kung ano po nilagay natin dito at yung oil capacity po nitong ating Yamaha Mio ay 800 ml. Dapat po ang lumos dyan is almost 800 ml pa rin po, o mabawasan man is konting-kunti lang at hindi po natin yun mapapansin. Yung kay Bossing, halatang-halata naman po nasa 200 to 300 ml na lang po yung langis niya at very bad po yan sa ating makina. Tanong po, bakit po naubos yung langis sa loob ng ating makina? So isang tabi na po natin yung hindi po siya nag-change oil, dahil sabi naman niya po doon makalipas po yung 1,300 na kilometer na kanyang patakbo, yun na nga po yung natirang langis sa kanya. So nag-change oil po siya at ka-change oil lang nga po niya, makalipas lang po yung 1,300. Tayo nga po nasa 2,500 po tayo mag-change oil, pero hindi naman po nagkakaganon yung ating langis. So dalawa po ang lagi ko narinig na dahilan kung bakit po nauubos yung langis sa loob ng ating makina. At ang una po dyan, yung tinuturo ng karamihan ay itong ating langis at natutuyo po to sa loob ng ating makina dahil daw po yan sa sobrang init. At yung pangalawa po is natutuyo po ng langis sa loob ng makina dahil po sa mga leak. Pero kung nagtatapon po ng langis itong ating makina dahil po yan sa sobrang init at nag-evaporate po itong ating langis, ay hindi po natin yan makikita. Dahil ito po sigurado ay dadaan po sa ating engine breather. So yung ating engine breather, nandito po yan sa ating air filter at hindi po natin yan makikita. Lalo na po pag tumatakbo po tayo. So pero ngayon malalaman po natin yan dahil may gagawin po tayong eksperimento. At malalaman po natin kung totoo po ba na nag-evaporate po itong ating langis sa init ng ating makina. Gamit po itong ating thermometer gun ay itetest po natin yung bawat engine ng ating makina at titignan po natin yung init nila. Pero bago po yan ay tignan muna po natin kung calibrated po itong ating thermal gun at yung temperature po ng boiling water is approximately is 100 degrees Celsius. Then tignan po natin kung ito po ba talaga ay 100 degrees Celsius. So positive mga pare ko at nasa calibration po itong ating thermal gun. At yung ginawa po natin, pinatakbo po natin yung ating dalawang scooter ng 20 kilometers. Matabirit po yun mga pare ko. Hinahataw po natin kahit papano. At saka natin siya kinuwanan ng temperature yung loob ng ating makina. So ito po ang naging resulta. After po natin matest yung temperature ng makina ng ating dalawang scooter ay lumalabas po yung pinakamainit po ay itong ating Yamaha Mio. Lumalabas po na average na temperature po nitong ating Yamaha Mio, yung kanyang makina is around 86 degrees Celsius. Kaya ngayon ang gagawin po natin ay pakukuluan po natin or painitan po natin itong ating langis at isasagad po natin siya ng 86 degrees Celsius at saka po natin titignan kung ito po ay nag-evaporate. Ito na po ating langis at sinala po natin sa ating kalan at saka po natin ito painitin at saka po natin i-monitor yung kanyang temperature. At pag umabot na po ng 86 degrees Celsius, yan, makikita naman po natin kung ito po ay nag-evaporate at may lalabas po yan na parang usok. So, so habang pinainitan po natin siya, kukuhanan po natin siya ng temperature. At ito po mga pare ko, umabot na po ng 86 degrees Celsius yung init ng ating langis. Pero hindi po siya nag-evaporate. Kahit nga umabot pa siya ng mga 92,
So mahigit po 86. So wala pong evaporation na nangyayari dito sa ating langis. Ngayon po ang gagawin natin ay i-continuous po natin na painitan tong ating langis at titignan po natin kung anong temperature po siya mag-evaporate at makikita naman po natin na umuusok po siya. At na po 100 na, so wala pa rin po tayong usok na nakikita. 160 na po, 120. So yung mga pare ko, nakakita na po tayo ng usok sa 120 degrees Celsius. Nakikita nyo po ba? At nag-evaporate na po itong ating langis sa 120 degrees Celsius. So ngayon po is nasa 130 na po siya. Ayan mga pare, usok ko. So yan, napatunayan po natin na almost 120 ay mag-evaporate na po itong ating langis at noticeable na po yon. Pero sa totoo lang po, sa 100 degrees Celsius pa lang ay nag-evaporate na po to. Ayro nga lang po, hindi po siya mapapansin, kumbaga minimal lamang, at mapapansin mo lamang siya pag umabot na po ng 120 degrees Celsius yung init nitong ating langis, at doon na po noticeable na po yung pag-evaporate niya. Ayun o. So ayan mga pare ko, napatunayan po natin na hindi po basta-basta nag-evaporate itong ating langis kung normal lang po yung paggamit nitong inyong motor, dahil aabot lang po ng 86 degrees Celsius yung init ng inyong makina at mag-evaporate lang po itong ating langis sa 100 degrees Celsius. Pero kunting-kunti lang po yun, very minimal, at manonotice nyo lang po to pag ito po ay umabot na ng 120 degrees Celsius. So malamang po itong inyong motor ay talaga naman pong sagad na sagad yung kanyang pagtakbo. Pero hindi lang po nag-evaporate yung ating langis pag ginagamit nyo po ng sagaran itong inyong motor, dahil pati po yung kanyang mga oil leak. At itong ating langis ay kung saan po yan tatapon na posible pong sumuot sa mga butas, lalo na po sa ating engine breather, at posible nandito po yan sa ating air filter. Kaya ang payo po natin, kung lagi pong hataw ang takbo ng ating motor, lalo na po kung scooter, mapa water or air cooled man po yan, ay lagi po tayo mag-check ng level ng ating engine oil. Kasi posible po ito mag-evaporate dahil po sa init. At the same time, pag ito po ay nag-init, ay lumalabnaw po ito mabuti na posible pong sumiksik at tumagas po sa mga oil seal ng ating motor. At yan na po mababawasan yung ating langis. Pero kung ginagamit yung po ito inyong motor na normal at hindi naman po sagaran at nagbabawas pa rin po na langis, ito medyo mabahala na po tayo dahil posible pong may mga oil leak na po itong ating makina. So inspeksyonin nyo, checkin nyo kung saan po yung possible oil leak nya. Pwede po dito sa mga oil seal ng ating magneto, sa oil seal nitong ating pulley, sa ating mga piston, dahil baka po lumalabas na po doon yung ating langis at napupunta na po sa tambutso. Kaya inspeksyonin nyo po, baka itong inyong tambutso ay meron na rin po langis. So yung mga pare ko, checkin nyo mabuti at posibleng dyan na po ang inyong problema.